Okay. In the first place, hindi ko naman ikinakaila na Hinebra fan ako. Pero open-minded po ako. So, anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, kasi maraming mga nagsasabi din sa comment section, Sir, pinakamaliit si Justin Brownlee. Dapat kaya kumuha ng Hinebra ng matangkad ng malaki dito sa Commissioner's Cup? Dapat bang palitan na si Justin Brownlee? At kakayanin ba ni Justin Brownlee ang mga import ngayon sa Commissioner's Cup? Yan pag-usapan natin. Sumama ka and let me know what you think ha, kung agree or disagree ka. And let me know din, sagutin mo na to habang hindi ko pa sinasagot yung aking opinion. Dapat ba kumuha na ang Hinebra ng matangkad or malaking import kagaya po ng ginagawa ng lahat? Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Nakaka-excite na pinag-uusapan ngayon ng Philippine Basketball Association lalo na dito sa mga imports, no, mga matatangkad. Bago natin pag-usapan si Justin Brownlee, ito yung depiction ko kay Justin Brownlee in the land of the Giants. Pag-usapan muna natin courtesy of PBA updates and schedule. Ito na po yung mga import. So, KD Lane, James Dickey, Justin Brownlee, Terrell Brown, Source, Jalen Johnson, Kyler Kelly, of course, si Bol Bol, ang pinaka high profile, Daniel Oshefu. Ito si Israel Romero, isa rin ito sa pinag-uusapan. Mubashar Ali, 7-footer din ito. And ang Black Bears, dalawa. Tony Mitchell at saka si Sam De Guerra. So, Titan Ultra at saka San Miguel. Feeling ko yung San Miguel tatapat ito sa TNT. Parang flagship team eh. So, tatapat ito ng malakas na na import and saka Titan Ultra. Tingnan natin kung meron pang mas magiging high profile kaysa kay Bol Bol. Sam De Guerra, tangkad din. So, ang lalaki. So, confirm. 6'6", may nag-comment, may ano pa nga sa akin, nag-correct sa akin. Sabi, sir, hindi 6'7" si Justin Brownlee. Chinek ko lang naman sa, sa website. 6'6" lang daw. Okay. 6, di fine. Siya pa rin ang pinakamaliit. Ngayon, ang tanong, uubra ba siya sa mga import ngayon? Now, let's kind of compartmented, basta i-segregate natin, compartmented. Nabubulol ako eh. So, i-separate natin ang tanong. Kung uubra ba siya sa mga import, or kung kaya niyang buhatin pa rin ng Hinebra, at kaya niya ipanalo ang Hinebra with this import. So, una-una, kung uubra ba siya sa import, bakit naman hindi? Hindi lang naman sa laki kinukuha yung pagalingan eh. So, I think kahit na malalaki itong mga import niya, mga sentro. Sentro naman position yan eh. Yun ang isa pa, no? And most of you guys don't see this, no? What if guard ng laruin niyan, guard small forward laruin ng ni Justin Brownlee, 'di ba? Kung paano kung hindi import ng ano sa kanya, ibantay sa kanya. So, pwede rin niya i-dominate yung local players na nagbabantay sa kanya unless may malaki din sa kabila, no? Medyo lugi talaga, no? Kasi ang iisipin ko na lang talagang iba pag may malaki, no? And in the PBA, yan ang problema natin. Mga sentro natin, 6'6", 6'8", may ganon, di ba? Bihira yung mga nagsisidatingin ngayon na lalo na athletic pa. So, the first question is, kaya niya ba makipagsabayan? Kaya naman. Lalo na sa points, kaya niya yan. Now, here's the concern or maybe the problem. And I agree with Coach Tim Cone. Sinabi niya, dati nga hindi natatalo si Justin Brownlee na malalaki. Bakit naman namin papalitan? It's not broken. And ang malaking advantage ng Barangay Ginebra na wala po sa the rest of the teams, eh, yung familiarity and chemistry niya sa team. Just think about this, yung familiarity at chemistry ni Justin Brownlee sa team, wala yan sa ibang teams. Actually, naisip ko nga no, while Bol is the most kung ba talk about import, sa tingin ko posible na kung si Ronde Hollis Jefferson injured baka siya pa rin kinuha kasi kumbaga subok na siya eh. Gets mo, may malalaki din naman sa token text. Although hindi kasi laki ng mga imports kasi hindi kasing athletics. I mean, have you thought about that? Posibleng gano'n, di ba? So, sa akin,
Yes, there is a concern kasi hindi lang naman si Justin Brownlee magwa-one-on-one, eh. Justin Brownlee could still, kumbaga get the points, get the rebound, hindi mahahalata na ano, pero we have to look at it as the whole team. And so here's what I see. Sino yung malalaki natin na in the center position na tatapat dito sa mga import? Yun ang isa nating isipin. Sino? Si Japet, si Raymond Aguilar, sino pa yung matatangkad ng Hinebra? So that's the concern. Kaya ba makipagbanggaan? So the thing now that I am worrying about is of course yung rebounding capability. Yung rebounding ng Hinebra, paano baka makain ng kalaban yung rebounds, baka mahirapan mag-rebound eh. Yun ang second chance. So yun yung pinaka-concern natin as a team. No, as a player, sa tingin ko kayang-kaya ni Justin Brownlee makipagsabayan. That's not the question. Na it will boil down to the effect of the team. No, malaking bagay. Alam mo, may nagsasabi nga na ang magcha-champion depende kung sino may pinakamagaling na import. No? Ngayon ba Justin Brownlee is certainly one of the best if not the best. Historically na 'yan, subok na 'yan. Kaya kung ako kahit ako hindi ko rin papalitan eh. I mean because it's not just the skills, not just the height. The heart, the chemistry and yun nga. As long as it's working, as long as Justin Brownlee is doing his job, why would I wanna remove him? Kahit pa nagtatangkadan yung iba diyan. Yun lang yung concern natin. How are we gonna go up against yung mga big guns dahil na yung rebound? Wala nga tayong pantapat sa si Troy Rosario. Si Troy Rosario, pantatapat natin. Sina Isaac Go. Norbert Torres, 6'6". So, yun yung mahirap. 6'6", 6'7" against mga 7-footer. That will be the biggest thing na kailangan i-adjust ng Barangay Hinebra. Which is, dun tayo mapapaisip ng konti. If, how will Justin Brownlee adapt to that? Baka mahirapan si Justin Brownlee because he needs to help with the grabbing of rebounds. Although hustle play talaga si Justin Brownlee. Actually, naisip ko rin bigla, sa tingin ko yung ball kasi sinasabi nila papayera pa. Sa tingin ko hindi pa nga yun ang magiging problema. Magiging problema yung mga defensive or rebounding rebounding type of player. Yun yung nasa isip ko eh. Yun yung parang maging madodominate yung loob eh. So that's the biggest concern right now dahil hindi naman talaga malalaki yung mga Filipino. So again, yun ang nasa isip ko. Sa mga Barangay Ginebra fan, syempre support tayo diyan dahil Justin Brownlee yan, hindi natin pwedeng maliitin niya kahit pinakamaliit siya. Pero yun lang, we have to look at it as the whole team. Ano yung deficiency natin bigla against the other teams. But again, it's not just height. Go Justin Brownlee pa rin. Okay? Don't change until it's, at least alamin muna natin kung ano mangyayari. Ganun talaga, guys. Go Justin, gaya mo yan.